That's a great angle. Yastremska almost ended up in the crowd. Literally, to be able to run that off. Nods and says she's okay. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-express, welcome po dito sa aking channel mga ka-express. Ito yung nakikita nyo ay yung laban to kahapon ni Alex Yala kontra dito kay Yastremska mga ka-express. At alam naman natin na nanalo dito si Alex Yala. Pero ipapakita ko sa inyo mga ka-express yung doon sa third set na, kung saan talagang matindi yung palitan ng palo ng dalawang mga players na to mga ka-express. So wag na natin patagalin mga ka-express, enjoy nyo na lang yung third game na third set na to, kung saan talaga dito na nasungkit ni Alex Ayala yung kanyang winning point. So, ito po, enjoy. Well watched. And Yastremska, she isn't saving these match points by luck. She's being aggressive. The only way that she knows. Staying true to herself. This is a breathtaking tennis match, it really is. Jovic Osorio was top class before this, but this might have just topped it. Amazing return. An advantage, yes, thanks. Neither player wants to lose this. They've both put in so much. Mix of a wry smile and disbelief. Another double fault. If she could scratch these inaccuracies from her game, she'd be close to one of the best. But there's just too many errors in her game. Too many double faults. 8 in this set alone, 15 for the match, and it hands Alex Ayala a 4th match point. It's Ayala's night, and the Filipina wins a blockbuster. Close to midnight in Indian Wells. Look at the great respect between these two. This was a sensational match. Diana Yastremska more than played her part.
Lovely respect between the two, but it's Alex Ayala who thrives in these matches. She thrives in these kinds of atmospheres, and she's done it again. 7-5, 4-6, 7-5. Incredible, absolutely incredible. And if not the match of the tournament so far, it's certainly a big contender, and it's going to be hard to beat. I think the support in the end got her over the line, but you've got to feel for Diana Yastremska. She had chances. She was serving for the match in that third set. She was pegged back and beaten in 2 hours and 43 minutes. But she can be extremely proud of her performance tonight. She was so aggressive. In the end, maybe a little bit too aggressive. Absolutely amazing. And a privilege to watch. Ito yung statistics ng games ng laban ni Alex at saka ni Yastremska. Alam nyo kung saan natalo si Yastremska, mga express. Dito po sa sa double fault. Tingnan nyo yung kanyang double fault. 15 double fault. As again kay Alex na 4 double fault lang. Kaya talagang itong naging susi kung saan tinalo ni Alex si Yastremska. Maraming pagkakataon si Yastremska. Kaya lang dahil sa kanyang double fault, doon nanalo si Alex Ayala. Pero mga ka-express, ito po, ipapakita ko po sa inyo ngayon yung live ranking ng mga players dito po, o ng mga professional player dito po sa ginaganap na Paribas Open o Indian Wells. Kung saan yung mga seeded player, makikita nyo ito, nangunguna siyempre si Rayna Sabalenka. Ayan. Siyempre siya pa rin ang nasa una. At nanalo siya sa round of 64. Kaya ngayon dito, nakalagay dito, round of 32 na po yan. So marami pong seeded player ang natalo nung sa round 64. Pero anong ranking na ba ngayon ang ating kababayan si Alex Ayala? So tingnan natin. Sa number 7 ay si Jasmine Paulini, mga ka-express. Yan. Sa number 8 si Elina Isbitolina. Tapos si Muboko, umano siya. From number 10 to, mga ka-express Kasi nanalo to sa round of 64. Umangat siya sa number 9. So yan si Victoria Muboko. Sa number 10 ay si Mir Andreva. Tapos sa number 11 si Alexandrova. Natalo to, mga ka-express, kaya bumaba yung ranking niya. Ito, natalo to sa round of 64. Isang na yan. Seeded player yan, mga ka-express. Tapos sa number 12, si Bensik. Tapos si Mochova, si Linda Noskova sa number 14. Number 15, si Naomi Osaka. At sa number 16, si Clara Towson. Sa 17, mga ka-express, natalo to si Iva Jovic. Ang tumalo dito si Osorio, yung nag-champion sa Philippine Women's Open. Tinalo nito si Iva Jovic. Tapos siyempre si Madison Key, biglang bumaba ng todo yung ranking ni Madison Key. Dati nasa number 5 to ngayon nasa number 18 na lang, mga ka-express. Tapos si Mertens, yan. Tapos, number 20, ito natalo na naman to si Schneider, natalo to kahapon. Tsaka to si Schneider, natalo to ni Kartal. Tapos to si Samsonova, natalo rin. Yan, yung mga talo yan, mga seeded player yan. Pang-apat ng seeded player na natatalo. Si Emma Raducanu, tapos si Jelena Estopenko, mga nanalo yan. Number 25, si Laila Fernandez. Si Quen Sheng, natalo po yan. Seeded player din to.
Tapos ito si Emma Navarro. Ito si Emma Navarro pala. Ang tumalo pala rito si Kartal. Tapos tingnan nyo ngayon ang atong kababayan mga ka-express. Si Alex Iala mga ka-express ay nasa number 28 na. From number 32, ngayon si Alex ay nasa number 28 na po siya. So may laban po siya bukas. Lunes. Ang makakalaban niya syempre ay si Coco Gauff. So ito na po yung Bali, ang mga natalo na mga seeded player hanggang sa number 32 lang. Ito si Christina Buxa, si Maya Joint, si Marie Boscova. Yan po, yung mga top, mga seeded player yan ang mga natalo. 1, 2, 3, 4, 5. Ang siyam na seeded player. So, ibig sabihin sa 32 na seeded player, siyam ang natalo. Siya na natalo dun sa mga seeded player. Ito mga ka-express na pagiging number 28 ni Alex Iala, sigurado po na po siya dyan sa sa magiging seeded player na naman ulit si Alex Iala. At kahit matalo siya dito ni Coco Gauff, halimbawa, pagpalagay natin natalo si Alex Iala, hindi gaano maapektuhan yung ranking niya pagdating dun sa Miami Open. Kasi Miami Open ang susunod na paglalabanan ng mga tennis player. So, since si Alex Iala ay nandito na sa rank number 28, kung matalo man siya, siguro babalik siya ulit sa rank number 31. Kung matatalo siya, ibig sabihin, seeded player ulit si Alex Iala. Hindi na niya kailangan lumaban doon sa round of 128 or round 1, hindi na niya kailangan lumaban. Lalaban ulit siya sa round 2, sa susunod na tournament diyan nagaganapin sa Miami Open. So, ito po muna yung kabuuan ng live ranking. So, maraming salamat po. Balik tayo dun sa ating topic tungkol sa laban ni Alex at kay Coco Gauff. So, ito po ang statistics ni Coco Gauff mga ka-express. Para malaman natin yung comparison ng statistic ni Coco Gauff at ng ating kababayan si Alex Iala. Si Coco Gauff ay meron ng rank number 4 yan. Rank number 4. Sa ngayong taon na to na 2026 ay wala pa siyang nakukuhang title. Pero may nakuha na yan na title mga ka-express. Ang win-loss niya, record niya is 10 win, 4 losses. At meron na siyang na prize money na 1 million mahigit 1,268,715. So tingnan natin ang kanyang statistic mga ka-express. Ayan, statistic ni Coco Gauff. Eto na po. Ang single ranking niya ay number 4, rank number 4. Ang lalaro niya na ngayong taon na to ay 16. Ang nagawa na niyang aces sa loob ng 16 na laro ay 19. Tapos, eto na po yung mga talagang pinagbabasehan natin sa lahat ng mga player. Yung service games won niya ay 66.4%. Tapos, yung return games won niya ay 44.7%. Pero yung pinakamatindi, ito yung 69%, parang 70% na ito mga ka-express Yung service won niya, ibig sabihin, malupit talaga, mabigat ang service ni Coco Gauff. Kung magkaroon ka nitong 69% na to sa service, ibig sabihin talagang sobrang lakas na mag-serve ng ganitong klaseng player. So, himayin natin yung kanyang single serving stat. Sa aces ay 19 nga ang nagawa niya na sa loob ng 16 na laban. Pero mga ka-express, sa double fault, meron siyang nagawang 103. Ibig sabihin, maraming unforced error na nagagawa si Coco Gauff lalo pagdating sa kanyang service. Sa bagay, hindi naman katakataka yan dahil nga sa sobrang bigat ng service niya, kadalasan talaga natutungkab o umaano lang sa net. Pero pag pumasok naman, tumawid naman sa net, mas malaki ang chance na makapag-produce ng ace.
Tapos yung first serve niya is 61.9%. Tapos yung first serve won niya, ito yung ibig sabihin, ito yung yung sa una niyang serve mga ka-express, nakakapag-convert kaagad siya ng point. Kaya ang kanyang percentage dito ay 69.0. Tapos sa second serve is mababa lang, 39.1. Yung sa break point, mataas din yung hindi niya basta-basta binibigay yung punto sa kalaban. Kasi nga ang niya, percentage niya para ma-save niya yung break point na dapat ma-score ng kalaban niya is 50.5%. Service point won 57%, tapos games won 64 point, ito po yan, 66.4%. Tapos service game played 143. Dito naman tayo sa return stat. Yung return point stat niya is 47.2. Tapos yung return na points won is 42.9. Yung second return point won is 64, medyo 54.9.68. Medyo mataas ng konti yan. Yung sa break point converted, mataas yung percentage ng mga ka-express na nakakapag-convert siya ng mga break point. Madalas yan kasi 49.6%. Tapos ang games total played niya is 141. So ito yung statistic ni Coco Gauff. Samantala, punta naman natin si Alex Ayala mga ka-express. Search natin si Alex dito, Alexandra Ayala. Enter natin. Sa ngayon ang ranking tulad ng sinabi ko sa inyo mga ka-express, ang live ranking ni Alex ay number 28 na po siya. Rank number 28. Dito, nakalagay dito, ay yung current ranking niya rito ay rank 32. Kasi lumalaban pa siya mga ka-express. Tapos yung one lost game niya is 10 wins against 6 losses. Si Coco Gauff, 10 wins, 4 losses. So, medyo lamang lang si Coco Gauff ng dalawang games. Sa pera, in terms of money, malaki talaga yung kay Coco Gauff kasi seeded player lagi siya eh. Kumbaga nakakaiwas na siya dun sa round 1. Sa round 1 kasi Antimano, maliwanag na pera na yun kasi pag doon na siya nag-aano sa round 2 di ba? Ngayon lang naka-experience si Alex Ayala na maging seeded player. Kung saan sa round 2 na lang siya unang nagsimulang lumaban. Yun nga, nakakalaban niya nga si Yastremsk mga ka-express. So, tingnan natin ang stats ni Alex Ayala. Ikumpara natin dun sa kay Coco Gauff. Ayan. Ang nakikita natin dito ay eto. Rank number 32. Bali nakapaglaro na siya ng 13 games. Si Coco Gauff, 16 games nang nailaro. Kasi hindi naglaro to si Alex Ayala doon sa Merida eh. Tapos doon sa Qatar, maaga siyang na-eliminate eh. First round pa lang hindi na siya nanalo. Tapos ang aces na nagagawa niya ay 10 aces na rin ang nagawa ni Alex. At ito na yung kanyang mga statistics mga ka-express. 63.7 yung service game won. Si Coco Gauff is 66. Tapos yung return na games won is 39.3. Si Coco Gauff is 41.7. Tapos sa first serve won, yung bigat ng service is 61.3. Dito si Coco Gauff lamang na lamang dito kay Alex kasi 69% ang kay Coco Gauff. Pero tingnan nyo, ito ang maganda mga ka-express. Sa double fault, bihira nang magkaroon ng double fault si Alex mga ka-express. Nakakita niyan. 39 lang po. 39 lang ang nagawa niyang double fault sa loob ng 13 laban niya. At yung service won nga is mataas din, 61.3. Kay Coco Gauff is 66.4. So ito yung mga statistic mga ka-express. Ngayon pagdating sa breakpoint save, parehas lang sila ng ng statistics 50.5. 50.5.
Tapos dito naman sa mataas yung dito ni lamang lang ng 1% si Coco Gauff kasi 47 kay Coco Gauff kay Alex 46. Pero ang dito sa conversion mga ka-express, yung breakpoint conversion ni Alex Ayala is 39% lang. Samantalang yung kay Coco Gauff is 41. So, magkakatalo na lang talaga mga ka-express dito sa double fault. I'm sure na napag-aralan na ng mga kampo ni Alex Ayala yung laro ni Coco Gauff. Kaya siguro iibahin na yung estratehiya ng atake ni Alex. Kasi nung una, dun sa Dubai, dun sa quarterfinal, yung sa first set, medyo minasakir ng todo dun si Alex eh. Isipin mo, 6-1 yun eh. 6-0. Tama, 6-0 nga. Tapos dun sa sa second set, doon siya nakakagawa ng 2 points. 6-2. 6-0 ta 6-2. So this time siguro naman baka makabawi ng ating kababayan si Alex Ayala. So bukas po ang schedule ng laban nila Alex. Hindi ko lang alam kung anong court sila ma-assign pero sigurado yan sa stadium yan. Kasi maraming fans ang nahatak si Coco Gauff. Pero mas maraming fans ang hatak ni Alex Ayala. Kaya imagine niyo na lang yung magiging ingay na naman sa loob ng tennis court. So antabayan na natin mga ka-express yung magiging laro nila. Hindi ko lang talaga mai-live yung laro nila kasi madadali ako ng copyright Anyway, maraming salamat po mga ka-express at muli ito po si Hil at yung Hilbal Channel lang nagsasabi na may pagpalaan ng bawat sa atin ng poong may kapal at bigyan tayo ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat, God bless you and Diyos mabalo, shoutout po sa inyong lahat. God bless.